Walang kadala-dala itong si Sara Duterte. Doon sa nangyari sa kanyang ama, hindi pa rin siya nadala. Ano ba yung dapat siyang madala o matuto ng lesson? Yun ang nagpahamak sa kanyang ama, yung ano ang nagpahamak sa kanyang ama? Ang sariling kayabangan, yun ang nagpahamak. Paano siya na ipahamak ng sariling kayabangan? Aba, inamin ba naman lahat eh? Inamin lahat. At inako lahat, sasagutin daw niya. Sagot niya lahat na nangyaring patayan dyan sa drug war, dyan sa Tokhang. Dyan sa pagdinig sa Quadcom, sa kanyang announcement, sa kanyang mga press releases. Inamin niya lahat niya, sagot niya. Sige, pag lumaban, barilin nyo. Taniman pa raw ng ebidensya, taniman ng baril para mapilitan lumaban, galitin para lumaban. Inamin ang lahat sa madaling sabi and recorded yan. Hindi na kailangan siyang hindi na kailangan na written. At tandaan natin, iba ang rule niya sa ICC, hindi naman tulad dito sa Pilipinas. Tapos ito nga huling pahayag ni Sara na nananalaytay din nga ang kayabangan doon sa kanyang ugat. Bobo raw yung mga abogado ng mga victims ng drug war. Bobo. Eh sinagot siya ni Conte, supalpal siya. Mabuti nga, disente pa nga ito si Conte eh. Hindi siya binarabaranan talaga. Hindi siya dinapurak masyado eh. Talagang in-explain lang eh. At ang sabi lang sa kanya ay magbasa, i-review yung rules ng ICC. Tapos sinigundahan pa ito ng spokesperson mismo ng ICC na nagsabi na hindi kailangan na sobrang dami noong mga witnesses o mga victims. So ako'y naniniwala na si Sara hindi nakaranas mag-trial sa court. Sa tingin ko lang, palagay ko dito pagkapasa sa bar ay diretso na ito sa sa politika. Hindi siguro ito kahit yung mga simpleng kaso siguro hindi ito nakahawa. Kahit yung mga simpleng mga correction of entry, mga simpleng kaso lang ho yan mga correction of entry sa birth certificate, sa titulo ng lupa. Hindi man lang siguro ito nakaranas yung samahan ng isang akusado para sa arraignment man lang o kaya para sa pagmamarka ng evidence sa pre-trial. Yun ang aking tingin kay Sara. Anyway, panoorin ho natin itong palitan nila, yung kanyang pahayag at saka itong sagot ni Attorney Conti na assistant to the prosecutor dyan sa ICC case. Ano pa ang sinabi niya doon sa ICC? Sisipain ko pa mga yan. Kung gusto nila ako ang pupunta doon, siya para ang pupunta doon. Pag sisisipain niya yung mga prosecutors, ano pa, si Calamar sa human rights naman, sasampalin daw. Paano ka makakakuha ng simpatiya niya sa international court, sa international community? Inuuna palagi ang kayabangan. Si Sara hindi nadala, malamang pati ang kanyang mga kapatid hindi rin madadala. Kasi nananalaytay sa kanilang ugat yan kaya mahirap iwaksi ang kayabangan. Pag kayo ay lahi ng mayabang ay talagang mahirap baguhin. Nananalaytay yan sa iyong ugat. Panoorin natin itong mga kayabangan ni Sara Duterte na siya rin tulad ng kanyang ama ay malamang ito rin ang magpapahamak sa kanya. And well, that's what he says. But of course, the lawyers know the process inside the ICC. Hindi na babahala ang mga Duterte sa 181 ebidensyang inihain ng prosekusyon sa pre-trial chamber 1 ng isang linggo bago pa ang April deadline. This is a case of crimes against humanity. So, kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show a crime against humanity? So, nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? Parang hindi siya makatarungan sa 80 years old na tao. Yes. Dati ng 43, nasaan yung thousands, hindi naman no crimes against humanity yun. As a matter of fact, sinabi niya na bobo, sorry for the term, bobo ang mga abogado kung sasabihin nila na 181 or 43 is crimes against humanity. Dahil kung sinasabi daw na 30,000 or thousands, dapat may pangalan ang bawat isa doon sa libo-libong yun. Well, kung gano'n, edi inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya ang ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. Sa pag-aaral po namin, at si VP Sara naman ay abogado rin, sa pag-aaral namin, itong krimen na ito ay hindi halintulad o hindi mo nga maikukumpara dun sa simpleng kaso ng murder. I understand that under Philippine jurisdiction, murder, if you look at it according to the elements, you need to name the victim. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Ang siguro magandang tingnan ni VP Sara, and this is perfect, what happened to the Holocaust?
what happened in Germany during that time when Hitler declared, total, sabi naman ni Presidente na idol po niya si Hitler, ano? And he said, if Hitler massacred 3 million Jews, then I'd be happy to slaughter the 3 million drug addicts in the Philippines. The way it happened in Germany then was that Hitler ordered modus operandi, a way of killing, a pattern, a manner of exterminating a population